Mga kada, marami klase ng laptops. May pang-gaming, pang-office, at pang-personal use. Pero alam niyo bang may isang klase ng laptop na kahit bata ay kayang gamitin nito pang-practice ng basic computer science at programming? Ito ang all-in-one STEM learning platform and Raspberry Pi laptop. Sa murang edad ay kaya makadevelop ng games, applications, at electronic devices ang mga bata gamit ang CrowPi laptop. At ngayong araw ay sasamahan tayo ng ating bisitang technology advocate para i-share ang advantages and benefits ng paggamit ng CrowPi laptop. Dito lang sa Techie Yarn! At para nga kwentuhan tayo tungkol sa CrowPi laptop, ito kasama na natin ang isang IT expert at technology advocate na si Doc Merrick Marayo. Bati ka muna sa mga kada natin, Doc. Magandang araw mga kada at sana marami tayong matutunan tungkol sa CrowPi. Excited na nga kami. Pwede bang explain mo muna ano ba itong CrowPi laptop? Ayan, ang CrowPi laptop kasi ay isa siyang Raspberry Pi na laptop. So, ibig sabihin, magandang pag-usapan para mas maliwanagan ang lahat ay pag-usapan muna natin ano ba yung RPi. So, ito yung Raspberry Pi o tinatawag na RPi. Isa siyang credit card size na computer. So, imaginein mo, no? Ganito kaliit lang ang computer. Totoo ba? So, lahat ng kayang gawin ng computer, makapag-type ka, makapag-program ka, maka-internet, at kung ano-ano pa, kayang gawin itong maliit na computer na ito. So, syempre, para ma-operate mo ito, kailangan mong kabitan ng keyboard, kailangan mong kabitan ng mouse, kailangan mong kabitan ng kung ano-ano pang mga accessories. So, ngayon, imbis na hanapin mo lahat yan sa market at bilhin mo isa-isa, doon pumapasok yung context ng CrowPi. Kumbaga, itong computer na to, kakabit lang natin siya rito. Ito siya, kinakabit siya sa likod. Yan. So, pagkakabit natin na ganyan, ito na siya, laptop na siya. So, lahat ng ginagawa, lahat ng ginagawa ng laptop ay pwede niya nang gawin. So, syempre, binibigyan ng diin ng CrowPi ay tatlong bagay, no? Bukod doon sa tinatawag na productivity tools, kung saan nga nagagawa natin yung mga pinagagawa sa atin sa eskwelahan, sa bahay. Ito ay nakafocus more on sa paggawa ng mga programs, so sa programming, nakapokus din ito sa electronics, at ang pinakamaganda ay nakatuon din ito sa paggawa ng mga robots o robotics. So yan bali si CrowPi. Ano bang kaibahan nito dun sa usual laptop na nakikita natin or ginagamit natin? Malaki, no? Ang unang-unang kaibahan ay ang pagtugon ng CrowPi sa tinatawag na gap sa education. Kasi ang CrowPi, di ba, ang normal na computer, yun nga, may keyboard ka, may monitor ka, sa kanya, nandito na yung mga parts ng electronics. Nandito na yung mga sensors. So, ibig sabihin, kung gusto mong matutunan kung paano halimbawa gumawa ng mga RFID cards, yung tinatap, so ito, ikakabit mo lang to rito, so pwede na. Kung gusto mong mag-aral ng mga patungkol sa sensor sa sound, isa sa paborito kong ginawang project dito dati, gumawa ako ng voice assistant na sa pamamagitan ng pagsasalta ko, sumusunod ng computer. So, kaya mo nang gawin dito yon. Pwede ka rin gumawa ng mga games, pwede kang magawa ng mga makabagong AI, mag-aral ng programming. So, ang laki ng diferensya kumpara doon sa normal na laptop na nabibili natin. Pero dito, makakagawa din ba tayo ng mga Word, Excel, yung mga the usual na ginagawa sa laptop? Parehas na parehas. Kasi ito, ang tawag nga ay computer. So, lahat ng nagagawa mo sa computer, ay kaya niya rin gawin. So, meron siyang mga word processing, yung katulad ng mga ng spreadsheet, ng parang presentation tool, at marami pang iba. So, kayang-kaya niyang gawin. Again, isa siyang computer. Ang gandang bagay, no? Oo nga eh. So, ang isa pa sa value nito ay kasya sa pocket mo. Baga, dala-dala mo yung computer mo sa pocket mo, tapos kung gusto mong gawin siyang laptop, ikakabit mo lang dito, tapos ready to go ka na. Ang laking bagay na para matugunan yung hilig sa inobasyon. Kasi anytime, anywhere, pag may naisip kang idea, pwede mong gawin kahit nasa kapihan ka, nasa sala ka, o kung saan man. So, ganito lang yung tool na dadalhin mo. Nagagamit to ng gaano kabata? Pwede magamit ng mga... Actually, lahat ng mga enthusiast sa technology, sa innovation ay pwedeng gamitin ito. Pero ang sinasuggest ay at least 10 years old ka, pataas, bago mo siya mas ma-appreciate. Pero ako kasi, nung bata pa lang ako, mahilig na ako eh. Kaya lang, mga games namin dati, mga family computer games, di ba? So, yung mga games na yon, by the way, dito, meron ditong game section. Yung mga games sa family computer ay pwede mong magamit. Nandito siya. Yan, pwede mong kapitan ng controller.
at pwede kang maglaro ng mga games. So parang napagsama na nito yung old natin na nilalaro sa modern. Yes, oo. Yun ang esensya niya, no? Yung mapagsama niya, yung ating mga pinagkakabalahan ng tayo yung mga bata at saka yung moderno hanggang sa pagdating sa AI, pwedeng-pwede siyang tumugon no, sa ating mga pangailangan. Lalo ngayon, Emma, no, kasi ngayon, pag pinag-uusapan yung gap, ang drive kasi ngayon ay maintindihan ng lahat ng tinatawag na big data. Yes. Kaya pag pinag-uusapan yung big data, di ba, mag-collect ka ng maraming data, pwedeng data yan ng education, kaya may tinatawag na smart education, na smart campus, meron din tinatawag na smart city. So lahat ng yan, kailangan ma-collect natin yung mga data. Ang problema, kukonti ang may alam para gawin iyon. Kaya maganda na matutunan ito sa bata pa lang sila, tapos ayan, nakakagawa na sila ng mga tools, mga hardwares na nagko-collect ng data, na ayan ay pag nilikom natin, magkakaroon tayo ng tinatawag ng mga smart initiatives o smart city o mag-participate tayo sa big data na tinatawag. Available ba to sa market? Sa mga Oo. gusto mag-avail nito? Available ito sa market at actually sa maraming mga online stores na makikita itong CrowdPie. Dinesign talaga siya na maging accessible sa public kasi ang assignment nga ay maging tool siya para sa inobasyon. Ang tanong, magkano ba ang CrowdPie laptop? Ako, sobrang mura lang yan. Isa yan sa advantage ng ating CrowdPie kasi affordable siya. So imagine mo, mahal, mag-set up ka ng isang command center, mag-set up ka ng laboratory, ang mahal nun. So imagine mo, ito, ganito kalaki lang, yan yung laboratory mo, nagre-range lang ito ng 400 to 700 US dollar. So ganun lang siya kamura. So ang gandang bagay, sa ganung presyo, kaya mo nang mag-imbento, kaya mo nang mag-program, kaya mo nang gawin. Yung tanong mo kanina, makapag-internet at makapag-word processing or productivity tools. At the same time, kung ikaw ay enthusiast ng robotics, pwede. Kasi dito, kakabit mo lang yung mga parts ng robot dito. Yan, ito, may mga breadboard yan kung mahilig sa electronics. Tapos, ayan, magagawa mo na yung mga bagay-bagay na sa ganung presyo lang, no? So, ganun siya kaganda. Pwede ka mag-innovate talaga gamit ito no? Yun ang maganda sa mga Pilipino kasi ang mga Pilipino, lalo't mga kabataan, ay masyadong creative, no? In terms of yung mag-isip, anong bago, anong magandang i-contribute nila. Wala lang silang platform para mapagbigyan ng kanilang hilig sa paggawa. So, eto na yun. Malaking bagay na matugunan ito. Tanong ko lang, Doc, ito ba nagagamit mo kahit hindi naka-charge? Usually, dahil ito lang naman ang pinapower mo sa kanya, kahit ma-power bank lang, pwede mo siyang i-power. Ganun siya. No? Kaya nga sabi ko kanina, kahit nasaan ka, pwede kang mag-innovate. Ganun So, siya ka. handy na rin. Handy siya. Yun ang isa sa At maganda mga sa kanya. kada, Ayan. magaan siya. At saan ba mahanap ito kung gusto man nila mag-avail o may iba pa silang katanungan? Maraming pwedeng bilihan ng CrowdPie. Pero sa Pilipinas, isa po ang aming kumpanya, ang Mara Labs, na pwede nyong puntahan yung website ng Mara Labs at pwede kayong mag-inquire doon tungkol sa CrowdPie, lalo na patungkol sa inobasyon at marami pang iba. So, yan, sa Mara Labs po, pwede sa Facebook ng Mara Labs, pwede tayo mag-usap at matugunan ng inyong pangailangan sa CrowdPie. Meron pa ba kayong dagdag mensahe para sa mga kada natin na medyo na-curious dito sa CrowdPie laptop? Ang maganda ay meron ng pagkakataon para muli mapagbigyan ng inyong hilig sa inobasyon. Meron ng affordable. Tapos maganda yung yung range ng mga target na na mga audience. Pwedeng kabataan na nagsisimula sa programming, nagsisimula sa mathematics, nagsisimula sa electronic, tapos nag-enjoy sa technology. Kahit yung mga bata, kahit kami, katulad namin, na sobrang tagal na sa technology ay nag-enjoy sa ganitong mga klaseng mga, tawag namin ito ay mga tools o mga parts ng aming laboratory para sa pag-innovate, para sa pagtugon sa pangailangan ng teknolohiya ng ating bansa. Ang ganda siguro kung yung mga kabataan namumulat na rin sa ganito. Doc? Ang maganda sa kabataang Pilipino ay malaki ang porsyento na marunong nasa online at internet. So kumbaga konting-konti na lang ang ituturo sa kanila, more on sa process at saka pagbasa noong may mga programs na rin kasi may mga projects na naka-ready na dyan, nasusundan na lang nila. So ang laking bagay para sa kanila ito, yung mga ganyang klaseng design. Kaya i-follow nyo na po Facebook page again. Yan, Mara Linux po. At marami po kayo matututunan bukod rito. Yun. At dahil dyan, dahil marami kaming natutunan din sa inyo, Doc Merrick, merong
pabaon kami para sa inyo mula sa Miniso. Thank you, Miso. Thank you very much sa pag-introduce mo sa amin sa CrowPie laptop. At sana marami pa sa mga kada natin ang gumamit nito at talagang maging creative, mailabas yung kanilang pagiging creative. Diba? Maraming salamat po, Doc Nako, salamat. Merrick Mara. Thank you very much. Hi, mga Kanet 25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.